let's remind the public about the possible bad effects of drinking alcohol on health, the especially government these is pushing burn for months where even higher holiday season excise is tax just on around the e-cigarettes, corner. vaping products, According and to the alcohol, Department of partly to Health or address the funding DOH, gap in the drink universal healthcare moderately law. is not really We'll break true down because Experts are there is again no state sounding the level alarm over the restriction on diverse alcohol. health effects Based of on global alcohol burden consumption. LTC study, For more on this, we are aside joined by its health bad experts effects over on the diverse alcohol, health effects three of out of 10 alcohol Filipinos consumption. die Today, due to road lawmaker accidents eliminated caused by because 3 months ago, alcohol. 3 months ago, they increased the So I think excise that's tax. where Sa mga di pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si William, laking Davao. Isa akong manager dito sa isang malaking kumpanya sa Cebu. Matagal ko nang pinapaniwala ang sarili ko na kaya ko, na kontrolado ko. Akala ko stress lang, o paraan para makalimot pagkatapos ng isang mahabang araw. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nawawala. Napansin kong lumalayo sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Masama ang gising ko halos araw-araw. Masama rin ang pakiramdam ko sa sarili ko. At nitong huli, napagtanto kong hindi ko na kayang mag-isa. Ngunit, hindi naman ako ganito noon. Ang matalik kong kaibigang si Christian. Magkakilala na kami simula pagkabata. Magkapitbahay. Alam namin ang kwento ng bawat isa. Walang taguan, walang sikreto. Siya ang aking kaabay pag may problema. Kasangga sa hamon ng buhay. Yung motto namin, you only live once. Kaya kahit busy kami sa pag-aaral, sinisikap pa rin namin magkaroon ng oras para mag-relax-relax. Kahit simpleng kain lang na paborito namin kwek-kwek sa kanto. We did everything together. Nandyan siya palagi sa tabi ko. Unang bagsak. Unang heartbreak. Unang tikim. Dati, kaya ko lahat. I am the best. Or, was the best. Model employee, perfect attendance, deadlines on point. Pero somewhere along the way, nawala ako. Yung sabi namin isang bote lang ay nasundan, nang nasundan, hanggang sa hinahanap-hanap na namin ito. Yung dating magaling ay biglang bumagsak. Missed deadlines, emails unread, meetings habang may hangover. Akala ko ay kaya kong balansehin, pero hindi pala. Parang lahat ng kalokohan at kasiyahan na dati kong inaasahan ay unti-unti akong kinakain. William, kenapa nih? Masuk gak nih? Ini mana nih dia buat saus kamu beli six student? Hah? Ini bukan naman nino namin muna na nino. Kenapa dapat ka? Ano sa man ni William? Hindi ba kayo muna sa una? Kasi problema ni mga tayo muna ni Mangga. Hindi mo namin ang buhat ni Wasim. Hindi na. Tama na.
Christian. Siya ang lagi kong kasama sa lahat. Sa trips, sa kalokohan, sa gabing puno ng tawa at ingay. Hindi kumpleto ang saya kapag wala siya. Ngunit, dumating yung gabing hindi ko inaasahan. Isang tawag. Isang tawag na bumago na aking buhay. William! Si Christian! Wala na si Christian, William! Tinawagan ako ng kainuman niya. Sinugod daw si Christian sa ospital. Ilang boteng gin ang lilaklak niya. Hindi kinaya ng katawan niya. Sabi ng doktor, alcohol poisoning daw. Pero pagdating ko, huli na. Naguluhan ako. Parang hindi ko may proseso ang nangyayari. Paano? Bakit? Namatay? Dahil sa pag-inom ng alak? Hindi ko matanggap. Hindi ko maabot ang realidad na ganun lang. Isang bote, isang gabi, tapos wala na siya. Around 2.6 million alcohol-related deaths are recorded every year. That is 4.7% of the global record. These statistics may be small, but for the bereaved families, these are more than just numbers. Dahil sa pangyayaring iyon, aking napagtanto na kailangan kong baguhin ang aking sarili. Hindi ko na kayang maging tulad ng dati. Ayaw ko maging isa sa mga numerong yun. Gusto kong bumangon. Gusto kong mabuhay. Para kay Christian. Para sa alaala ng aking kaibigan. At para rin sa sarili ko. At doon nagsimula. Sa isang simpleng pinto, sa isang maliit na kwarto. Kasama ang mga taong kagaya ko. Hindi man madali, pero pwede pala ulit magsimula.